Basta kay Sir Rojan, ibang klase. Let's go! Okay, welcome ulit sa ating klase. Sa video na to, pag-uusapan natin ang Article 1247. This article na to, dinidiscuss kung sino nga ba dapat ang magbayad ng expenses related sa isang payment. Sino nga ba? At saka ano-ano nga ba mga expenses ang tinutukoy dito? Ano nga ba? Ready ka na? Sige, start tayo. Let's go! Ayan, sige, basahin muna natin. Article 1247. Unless it is otherwise stipulated, the extrajudicial expenses required by the payment shall be for the account of the debtor. With regard to judicial costs, the rules of court shall govern. So this article na to, dinidiscuss yung dalawang expenses na posibleng ma-incur sa isang payment, no? Related sa payment ng obligation. So, ang tanong, sino dapat ang mag-bear ng expenses? So, who bears expenses of payment? Kasi 'di ba, may obligation si debtor, magbabayad siya. Tapos dun sa pagbabayad may posibleng magastos, okey, na related sa pagbabayad. So ang tanong sinong magbe-bear nun? Okey, na kanino yung responsibility? So ang sagot dito depende, okey? Depende. So depende 'no? Anong expenses ba ang pinag-uusapan? Are we talking about extrajudicial or judicial? Kasi magkaiba yung treatment sa kanya. Yun ang iisa-isahin natin. So kapag ang pinag-uusapan ay extrajudicial, so dito tayo, type, extrajudicial, yan. Pag sinabing extrajudicial expenses, ang magbe-bear nun, general rule. Okay? General rule ay si debtor. Yan. Yan nakalagay dito, unless otherwise stipulated. So kung wala ng pagkasunduan, ang magbabayad ng extrajudicial expenses ay si debtor. Okay? Except kung otherwise stipulated. So exception, otherwise stipulated. So kapag si creditor ang magbabayad ng expenses related sa payment, edi si creditor. Pero kung wala, si debtor. Yan. So yun yung nakalagay dito sa Article 1247. Ngayon, kung judicial costs naman or judicial expenses, yan. Ang rule natin, depende sa kung sino mananalo. Okay? Kasi ang governing rule daw dito, rules of court. Yan. So, rules of court ang ating titingnan. Under rule number 142. Ayan. So, hindi na to kasama sa exception. Ayan. Hanggang dyan lang yan. So, sa judicial costs, ang titingnan mo ay yung rules of court. So, ini-incorporate yung procedural rules para ma-determine who ultimately ang magbe-bear ng mga litigation costs. So, yung judicial cost natin, it refers to the litigation costs. Yan. Sabi kasi dito sa Rule 142 kung saan ang title niya ay costs, under Section 1 ng Rule 142, ordinarily, ang costs follow the result of the suit at ibinibigay siya sa prevailing party as a matter of course subject sa power ng court to allocate costs. Depende na siya for special reason. So ordinarily, okay, the cost follows the result of suit. Yan. So, kung sino yung prevailing party, sa kanya ina-award. Yan. So, allowed ito to prevailing party. Allowed to prevailing party. Halimbawa, si A may utang kay B, 10,000. Tapos si B, si creditor, naniningil. Si A ayaw magbayad. So, nag-file ngayon ng kaso si B laban kay A. So, yun, doon papasok yung mga expenses. So, ulitin natin yun. Si A may utang kay B, let's say 10,000 pesos. Naniningil na tong si B kay A, kaya lang si A ayaw niya magbayad. Ngayon, si B, ang ginawa niya, nag-file siya ng case, collection case laban kay A. So ngayon, bago pumunta ng court si A, si B,
puwedeng meron siyang nagastos, okey, para lang ma-collect yung payment, 'yan. Pero ayaw nga niya, okey, kumbaga, ayaw ni A magbayad. So therefore, pumunta na si B ngayon sa case, okey, nag-file na siya ng litigation. So, nung nag-file si B ng case, naka-ano siya, naka-incur siya ng mga filing fees, siyempre, filing fees, okey. Naka-incur siya ng mga court fees, okey, related dito sa mga judicial, cost na 'yan. Tapos yung mga fees connected pa dun sa process and other fees connected sa process, 'yan. Other fees connected sa process, 'yan. So itong mga 'to, 'yan yung mga example natin ng judicial costs or judicial expenses as mentioned under Section 1 ng Rule 142 ng Rules of Court. So, hindi na ngayon pinag-uusapan yung 1247, Article 1247 kasi judicial cost na pinag-uusapan. Yung 1247 applicable lang siya, dun sa yung first sentence niya applicable lang siya dun sa extrajudicial costs. Pero sa judicial cost, ang maggo-govern ay rules of court. So, the cost will follow the result of the suit. Ibig sabihin, kapag si B ang nanalo, okay, if B wins, kung saan siya yung prevailing party, therefore allowed siyang maka-recover ng judicial cost kay A. So makaka-recover siya, recover judicial costs from A. Yan. Si A ngayon ang magbabayad kasi siya yung natalo. Okay, subject nga sa discretion ng court at saka sa rules. Okay, ulitin natin yun. Pag nanalo si B, B ordinarily ay entitled siya maka-recover ng mga judicial cost mula kay A, 'yan. So again, hindi palaging si debtor ang nagbabayad ng judicial cost, depende 'yan sa magiging resulta ng, kasong inilaban sa kanya. Kung siyang mananalo, eh, di si ano, si creditor ang magbabayad kasi si debtor ang nanalo. Pero in this case, si creditor ang nanalo, so makaka-recover siya kay A. So si debtor ngayon ang nagbayad, ayan. Maganda 'tong 1247 bilang example para malaman natin yung, ah, distinction between substantive law at saka procedural law, okey? So this is distinction siya ng substantive law at saka procedural law. Good example of distinction between substantive law and procedural law, 'yan. So para mas madali nating matandaan, yung 1247 sinasabi kung sino ang magbabayad ng expenses ng payment, okey, ng extrajudicial. Yung Rule 142 sino magbabayad ng judicial or litigation costs, okey? So yun, dito nagtatapos yung Article 1247, simple lang naman siya. Sinasagot niya yung katanungang sino dapat ang magbayad ng mga expenses na may kinalaman sa pagbabayad. Depende yan. Kung ang tinutukoy natin na extrajudicial costs, ito yung mga cost na, outside ng lawsuit, okay. General rule, si debtor ang magbabayad, pero kung nagkasundo sila, eh, di si creditor ang magbabayad kasi yun yung stipulated. Pero kung nagkaroon na tayo ng mga litigation, yung judicial cost related sa litigation, depende na 'yan kung ano maging resulta ng suit as provided by the rules of court ng Rule 142 which entitled is, costs under Section 1. Sabi dun, "Cost follow the result of lawsuit and is being, um, allowed to the prevailing party as a matter of course." So, for example, mga judicial costs, mga filing fees, court fees, kung sinong mananalo, siya yung puwedeng makasingil. Kung sino yung matatalo, siya yung magbabayad ng judicial costs. Pero depende na 'yan again sa discretion ng korte, okey? So 'yun, I hope meron akong nadagdag na bagong learning na magagamit ninyo sa inyong mga klase. Kung medyo nabilisan ka, ulitin mo yung lecture natin, I'm sure makukuha mo rin 'yan. Then paki-like na rin, pa-share and subscribe para marami pa tayong matulungan. And laging sinasabi sa inyo, mag-aral kayo mabuti, mag-ingat palagi at laging tatandaan, ibang klase ka. Bye-bye.